Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang mga karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa teksto sa Bible. Ako po si Lorraine at ang makakasama ko po sa ating pag-aaral ay si Pastor Roel Payo Jr. Bibigay ko po ang panahon kay Pastor para sa kanyang pagbati. Good day po sa inyo lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, taga-subaybay po na atin pong Bible study online, ating pag-aralan. Welcome po sa atin pong part 2 ng lesson number 20. At ako po excited na muling magbahagi sa inyo ng salita ng Panginoong Diyos. I hope and I pray kayo po nasa mabuting kalagayan at kasama na niyo po mga mahal sa buhay, pamilya, ay sama-sama po tayo matuto muli ng salita ng Panginoong Diyos. Once again, welcome, welcome, welcome. Salamat po, Pastor. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ay mananalangin po muna tayo. Dakila po naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, narito po kami sa inyong banal na harapan upang muli kayong anyayahan ng inyong presensya sa aming programa. Naway lahat po ng aming sasabihin ay magmula sa inyo at maging pagpapala sa mga taong nakikinig sa aming programa. Pagpalain po nawa ninyo ang aming programa nang marami pa po itong maabot na tao na naghahanap ng katotohanan at may pagnanasa na magkaroon ng mas malapit na relasyon sa inyo. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at kalwalhatian sa inyo. Ito pong aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Magbibigay po muna ako ng buod sa mga natalakay sa part 1 ng lesson 20 na may pamagat na Last Judgment. Natalakay po na mayroon pong 3 phases ang judgment. Ang una ay pre-advent judgment. Ito po ay magaganap bago ang second coming ni Jesus. Ito po ay mangyayari after 1844 at lahat po ng nabubuhay at namatay ay makakasama sa judgment na ito. Si Jesus ang ating tagapagtanggol, judge at witness sa paghahatol na ito. Ang ebidensya sa paghatol ay magmumula sa Book of Life kung saan makikita ang lahat ng ating mga ginawa, lihiman o hayag. Ang ating paghingi ng tawad, pagtalikod sa kasalanan at kapatawaran na ibinigay sa atin ni Jesus. Ang ikalawang yugto ng judgment ay mangyayari pagkatapos na makarating sa langit ang mga naligtas na pinili ni Jesus na makasama niya sa langit. Ito ay sa loob ng 1,000 years na pamamalagi ng mga ligtas sa langit. Doon ay malalaman ng mga ligtas ang mga ginawa ng lahat ng tao na hindi nakasama na makarating sa langit katulad nila Lucifer at ang kanyang mga angels. Makikita ng mga naligtas na naging patas ang paghuhusga ni Jesus para sa lahat. Pakibalikan po ang part 1 ng lesson 20 para sa buong detalye ng pag-aaral na ito. Dadako na po tayo sa third phase ng judgment. Sa ika-6 na tanong, kailan at saan magaganap ang ikatlong yugto ng huling paghahatol? Anong bagong grupo na naroroon sa yugtong ito ng paghatol? Pastor? Muli, isang mapapalang araw po sa inyo lahat mga kapatid. A sort of review ay nabasa na po ni Ma'am Lorraine mga kapatid. But to give you a details or review, ay pwede niyo pong tingnan yung ating pong previous videos. Sapagkat this lesson number 20, we are discussing about judgment. And again, don't be afraid when the word judgment is being heard, mga kapatid, because judgment is a blessing para po sa mga banal na mga alagad ng Panginoong Diyos. Okay? Yung phase 1 po, yun po yung tinatawag na pre-advent judgment that was started 1844. Okay po, yun po yung end ng 2,300 days or years prophecy. Okay? Then, yung second phase ng judgment, yun po 1,000 years na ang mga naligtas ay naroon po sa langit na bayan. However, the books were opened. The books of remembrance, the books of na magpapatotoo na bakit meron pong certain na mga tao na hindi naligtas. And in other words, all questions will be answered during that 1,000 years, mga minamahal na mga kapatid. Now, we are now in the third phase. Okay? Tatlong phases lang po ito mga kapatid. Now, to answer the sixth question, let us read Zechariah chapter 14, verse 4 and verse 5 and verse 10. Ganito po ang binabanggit sa Zechariah 14, verse 4 and 5 and 10. At ang kaniyang mga paa ay magsisitayo sa araw na yaon sa bundok ng mga olibo
na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silanganan. At ang bundok ng mga olibo ay mahahati sa gitna niya sa dakong silanganan at sa dakong kanluran. At magiging totoong malaking libis at ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilagaan at at ang kalahati ay sa dakong timugan. At kayo'y magsisitaka sa libis ng aking mga bundok sapagkat ang libis ng mga bundok ay magsisiabot hanggang sa Azel. Oo, kayo'y magsisitakas gaya ng kayo'y tumakas mula sa lindol ng mga kaarawan ni Ozias na hari ng Juda at ang Panginoong kong Diyos ay darating at ang lahat ng banal na kasama niya. Verse 10. At ito po, ang buong lupain ay magiging gaya ng Araba mula sa Heba hanggang sa Rimon na timugan ng Jerusalem at siya'y matataas at tatahan sa kaniyang dako mula sa pintuang bayan ng Benjamin hanggang sa dako ng unang pintuang bayan hanggang sa sulok na pintuang bayan at mula sa muog ng Hananel hanggang sa pisaan ng ubas ng hari. Ito pa mga kapatid, meron pang another verse na binanggit po dito po sa aklat po ng Revelation. Okay po, aklat po ng Revelation or pahayag, Apokalipsis, chapter 21, ang talata po ay verse 2. Dito po ang binabanggit. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahadang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. Last verse po, kayo pong babasahin. Ito po sa chapter 20, verse 7 and 8. Pakinggan niyo po mabuti. Revelation 20:7 and 8. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagaan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya na sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. So mga kapatid, this is now the end of the 1,000 years. Okay? You can visit our topic about that 1,000 years po mga kapatid. Now, by the way, after 1,000 years, na dalawa po ang events during 1,000 years, ang mga banal ay naroon po sa langit, nagbabakasyon po sila, and all of their questions are to be answered by that book of remembrance, book of life. And then, while the wicked remain dead here on earth. However, Satan and his angels were, at that time, ay talaga pong sila'y nakagapos, symbolically. Okay? Ibig sabihin po, restricted ang kanila pong power to go anywhere. Now, after the 1,000 years po mga kapatid, doon po ang tinatawag na third phase of judgment. Okay? After 1,000 years, tayo po ay bababa, yung New Jerusalem po mga kapatid na atin pong binabakasyonan, ay bababa po mula sa trono ng Panginoong Diyos. In other words, together with God, yun pong New Jerusalem na atin pong napag-aralan. Yun kanya pong sizes from north, south, east, west, kung gaano po kataas ang kanya pong mga pader at ilan pong bato na 12 precious stones ang kanyang foundation, yun po ibababa mga kapatid from the throne of God dito po sa earth the desolate. And then after 1,000 years, bubuhayin po yun po mga masama. Later on, I will explain what are we going to do during that time. So, ano po mga kapatid, to conclude the 6 questions. Sabi po dito, after Jesus returned to earth with the holy city, yun po New Jerusalem, all the wicked who have ever lived, including the devil and his angels, will be present. At the close of 1,000 years, the wicked dead and of all ages will be raised. In other words, mga kapatid, ay mula sa time ni Adan hanggang sa atin pong kapanahunan, okay, lahat po ng naabutan ni Jesus Christ sa kanya pong second coming, lahat po na masasama, every wicked people and all generations, sila po ay bubuhayin at si Satan po will exercise his very last power to tempt. Okay? Ang kanya pong propaganda, ang sasabihin niya, siya ang bumuhay sa kanila and he will command all the wicked
people from generations to generations na i-conquer po yung pong holy city na kung saan ay naroon po yung mga banal at naroon po ang presensya ng Panginoong Diyos. Even God Himself is there. So that will be the start of the third phase of the judgment. Salamat po, Pastor. Para sa ikapitong tanong, ano ang susunod na mangyayari? Pastor? Anong sunod na mangyayari mga kapatid? Napaka-exciting no? Kasi binuhay silang muli ng Panginoong Diyos. Pero ang pandaraya ng kaaway, siya daw po ang bumuhay and then He will command them, the generals from all the wars na dinaanan po ng sanlibutan ito, lahat ng mga masasamang tao na nag-reject sa Panginoon, they will be commanded by Lucifer, by Satan himself na i-conquer po yung city. Now, what's gonna happen next? Revelation 20, verse 9. I'm gonna read to you mga kapatid, verse 9. At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y tinupok. So mga kapatid, at the very moment na kanila pong i-attempt na kubkubin or i-conquer yun pong holy city ng ang New Jerusalem, that was the very moment, that will be the very moment na ang fire from heaven ay bababa at lalamunin po or tutupukin yun pong mga masasama. Okay? Now, when they surrounded the city and to prepare to attack, that's where God will send fire from heaven. Salamat po, Pastor. Sa ikawalong tanong, ano ang makakagambala sa kanilang plano sa labanan at ano ang magiging resulta? Pastor? Now, mga kapatid, the verse 9 natin pong binasa po kanina sa ika-7 na tanong po mga kapatid, atin pong binasa sa verse 9 na kanila pong lilibutan, okay? They try to conquer that city, and then the fire fell from heaven. Now, before the fire fell from heaven, there's something strange that will happen. Listen to this. Meron pong mangyayari at we'll be reading from verse 12. It says here po sa Revelation 20 verse 12, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. So, ibig sabihin, ang aklat po muli ay muling mabubuksan. Remember, the part 1 natin pong pag-aaral, while there in heaven during 1,000 years, we were the ones reading the book of remembrance. We were the ones reading the book of life because there are questions na dumarating po sa ating pong pag-iisip, bakit meron pong mga certain people na in-expect natin na nandoon pero wala. So, lahat ng atin po mga tanong ay sasagutin po ng Book of Life and the Book of Remembrance. That same book, mga kapatid, ang panoramically, ito po ang definition po ng isa pong gusto kong author, okay? And the church consider her as a prophetess, no other than Ellen White. Ang sabi niya po, in her description, panoramically, yun pong books na yon, when that book will be open, all the deeds, lahat po ng mga ginawa ng mga masasama, okay, will be flashed in their eyes. Okay? Ito po ipa-flash po sa kanilang mga eyes. Okay? Tapos, makikita po nila ang kanila po mga ginawa doon na talaga namang hindi talaga sila worthy of salvation because many times they rejected the grace of God. Many times they rejected the gift of salvation. So mga kapatid, remember na the moment na mag-interrupt silang umatake doon po sa Holy City, the reason bakit sila po mag-interrupt, it's because the book will be open and then all their deeds, wicked deeds, ay muli nilang masasariwa at makikita po nila na talaga hindi talaga sila worthy talaga sa kaligtasan. Okay?
Even the book of Paul, dito po sa 2 Corinthians, akin pong babasahin po sa inyo sa aklat po ng ikalawang Korinto. Okay po, 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Listen to this mga kapatid, napakaganda po binanggit po ni Pablo po dito. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Lahat daw po tayo ay haharap daw po saan? Haharap po tayo sa hukuman ng atin pong Panginoong Hesus. Especially sa third phase po na ito, yun naman pong masasama, ang haharap po doon po sa hukuman ni Kristo. Okay? And then they will find out and they will conclude na ang Panginoong Diyos ay talagang fair enough sa kanya pong judgment. So the moment of truth has arrived. Every soul since the world began, including Satan himself and his angels, now faces God in judgment. Every eye is fastened upon the King of Kings. So lahat daw po ay titingin doon po sa King of Kings, no other than Jesus Christ himself, na everybody will conclude na ang judgment ni Christ is fair. Ang judgment ni Christ ay true. Ang foundation ng kanyang government ay love. Always remember, every acts, hindi po some acts, but every acts, even the small acts of kindness or evilness, ito po ay hahantong po sa hukuman ng Panginoong Hesus. Yes, just like you, I'm not worthy also of that grace. But the point here is this, yun pong mga nasa labas ng New Jerusalem, when God judged them, they will see in the panoramic view, when the books are open, makikita po nila na many times na kanila pong nireject ang grace ni Jesus Christ. However, para naman doon sa mga taong nasa loob po ng Holy City, they will realize na tama ang desisyon na kanilang ginawa. Inaccept po nila si Jesus Christ at ang kanya pong gift of salvation. So mga kapatid, simple lang po naman po ito Everybody, you and I, will face judgment. Now, if I will face judgment, if you will face judgment, or when the time we will face the judgment, napakalaki pong advantage if we have Christ on our side, because we in the first place accepted His amazing grace, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. So, always remember po na dapat tayo po ay patuloy na magsasubmit ng atin pong buhay. All confess the sentence and is fair, okay? Ibig sabihin po, dapat ito po kasi mag-pronounce na po yung mga, kahit yung mga sama outside New Jerusalem, they will confess na your judgment is fair. Sabi po ng mga masasama doon po sa outside ng Jerusalem. So friends, ladies and gentlemen, if hindi pa po natin nakasubmit ang ating po mga buhay sa Panginoong Jesus, then do it now. Because if hindi po rin gagawin ngayon, when? Kailan po mga kapatid? Kailan po natin pong itatalaga or ipagkakaloob ang ating pong buhay sa Panginoon? Salamat po, Pastor. Para sa ikasyam na tanong, anong mga huling hakbang ang aalis sa kasalanan ng mundo at maglalaan ng isang ligtas na tahanan at kinabukasan para sa mga righteous? Pastor? Ayan mga kapatid, muli kong babasahin po sa inyo yun pong verse 9 and verse 10 ng ng Revelation chapter 20. Okay? Sapagkat naroon po yung tinatawag na maglilinis. Sapagkat ang tanong po sa ikasyam ay ano ang maglilinis? Okay? Verse 9 and verse 10. At nangagsipanhik sila sa kalalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at mula apoy mula sa langit at sila'y nasupok. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ang ng bulaang propeta at sila'y
hihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. So, friends, the very thing that will wipe out or that will eradicate sin, ang tatapos po sa kasalanan ay walang iba kundi yung apoy na ipapadala po ng atin pong Panginoong Diyos. Remember, once again, I've been delivering this for how many times? And I've been saying this for how many times? The lake of fire that God prepared is for the devil and his angels, not for you. Yes, you heard it right. Not for you and not for me. The question is, how comes na meron pong madadamay or meron pong mga taong matutupok? It's because the sin was in them. In other words, they embraced the sin instead of accepting the grace of God. They embrace the sin. So, ang sin po ang kailangang sunugin ng apoy. However, ang sin ay nasa tao, so madadamay po sa pagkasunog ang tao. So yan po binabanggit po mga kapatid sa Revelation 20 verse 9 and 10. However, dito po sa binabanggit po sa Malakias chapter 4. Sa Old Testament po ito pero meron pong prophecy. Ang Old Testament para po sa Lake of Fire naman. Now, let's read Malakias or Malakay chapter 4 verse 3. At inyong yayapakan ang masasama sapagkat sila'y magiging apo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan ng aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So, what's the reason bakit magiging abo ang masasama? Ay, bakit po ba nagiging abo ang isa pong bagay? It's because meron pong apoy na tumupok po sa kanila. And then afterwards, what's gonna happen next? Sinunog na po yung mga masama. Lucifer and his angels will be thrown into the lake of fire. Tapos yung memories of sin will be no more. The memories of the bad things that happened here on earth for thousands of years will be gone forever. Now the question is, what's gonna happen next? Now let's read Isaiah chapter 65. Okay po? Isaiah chapter 65 verse 17. Ganito pong binabanggit mga kapatid, napakaganda. So very exciting. So let's read and listen to this. Sapagkat narito ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa at ang mga dating bagay ay hindi na maaalala o mapapaisip man. So, ano pong mangyayari? God will recreate this world. Ibig sabihin, after the lake of fire, after that event, that the sinners are gone, Lucifer and Satan himself and his angels will be gone forever. Now the Lord will recreate. Sabi nga po sa mga na-commentary na akin po nabasa, the Eden will be restored. Ibig sabihin po, i-restore po, ibabalik po muli ang Eden, yung Garden of Eden na kinuha ng Panginoon right after na nagkasala ang sangkatauhan. Ang sabi nga po doon, hindi lang po i-restore, kundi muling talagang mas magandang Eden. Yun pong ipagkakaloob ng Panginoon para po sa mga hinirang o sa mga banal. Ito rin po ang sabi po ni Apostle Pedro, dito po sa 2 Peter chapter 3. Okay? 2 Peter chapter 3 verse 13. Listen to this mga kapatid. Verse 13. Ngunit ayon sa kaniyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. So therefore, there will be what? There will be a new heaven and a new earth. At next ko pong babasahin na verse, dito po sa Revelation chapter 21, verse 3. Napakaganda po mga kapatid. Revelation 21, verse 3. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan. Sabihin po, from the very throne of God, there is a great voice na nagsasabi, narito ang tabernakulo. What is tabernakulo? What is tabernacle? Yung dwelling place ng Panginoon daw ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. Ibig sabihin, for eternity long, okay,
God Himself will be with His people. Ibig sabihin po, yun pong capital ng universe which is heaven, the throne of God, na kung saan doon po nagre-revolve lahat po ng mga planeta will be here on earth. Ibig sabihin po mga kapatid, our earth will be now the capital of the universe. All billions of galaxies, all stars around us, the observable universe, the center will be the planet Earth, restored by the power of our living God. So, have hope, have faith, mga kapatid, because napakagandang pangako ng Panginoong Diyos na ang kanyang trono hanggang sa walang hanggan ay kasama na ng sangkatauhan. Salamat po, Pastor. Sa ikasampung tanong, paano nasisimbolo ng Day of Atonement Service ng Old Testament Sanctuary ang judgment at ang plano ng Panginoon na alisin ang kasalanan sa mundo at ibalik ang pagkakaisa? Pastor? Have you remember po mga kapatid sa atin pong lesson na we discuss about the sanctuary? Okay, even in the study guide number 2, we discussed there the sanctuary and the doctrine of the sanctuary na commanded ng Panginoon dun po sa wilderness through Moses. We've discussed there and we have learned na meron pong tinatawag na Day of Atonement. Now, let me read it to you mga kapatid, na Satan is our false accuser. Okay? He is accusing us. The Day of Atonement in ancient Israel taught through symbols that God will handle the sin problem and bring harmony back to the universe through atonement. Have you remembered po yung word na atonement or sa Hebrew po ay Yom Kippur? Yun pong atonement ay tatlong word po siya at one meant. Okay? Ibig sabihin pinag-isa. Because sin separated humanity and God, Christ, through that sanctuary ceremony, illustrates that His sacrificial system na ginagawa po sa sanctuary is the atonement or at-one-ment, ang nagmuling nagbubuklod sa sangkatauhan at sa Diyos or sa ating pong Panginoong Diyos. However, did you remember during a year, kasi po meron pong tinatawag ng Yom Kippur which is a yearly event doon po sa sanctuary na yon, na ang priest from the holy place ay pupunta po sa most holy place, and then after that po mga kapatid, meron po siyang ceremony na gagawin na kukuha po siya ng dalawang kambing, and isa pong kambing ay gigilitan, okay? However, yung isa pong kambing ay yun po yung tinatawag na scapegoat, okay? Na ipapatong ng priest yung kamay niya doon sa scapegoat. Ibig sabihin po, symbolically, ang kasalanan ng buong kampo ng Israel ay matatransfer po doon sa scapegoat na yon. At yung scapegoat po na yon, sapagkat the word niya is scapegoat siya po'y tataka, siya po'y liliwaliw. Ibig sabihin siya po ay tatakas sa kampo, daladala ang kasalanan po, and that represent Satan himself. And he will never come back. Yun pong scapegoat po na yon. Symbolically, ang kasalanan po ng buong kampo na transfer po doon. At sapagkat siya po ang instigator ng kasalanan. Now, don't misunderstand me. Yes, the Lamb of God who takes the sin of the world. Okay? Yun po yun. Si Jesus Christ is the Lamb of God who takes the sin of all the world. Your sin, my sin. He took that sins upon the cross. Napako po siya because of your sin. However, the issue in the scapegoat, since si Satan po ang kinakatawan po ng scapegoat, and since he is the instigator, when we say instigator, siya po ang pinagmulan, siya po ang dahilan bakit nagkasala ang sangkatauhan, ating pong first parents. Symbolically, ang atin pong kasalanan po ay ibabalik sa kanya sapagkat siya po ang pinagsimulan. Siya po ang unang nagrebelde sa langit, mga kapatid. Now, the high priest ministered the blood before the mercy seats. Naalala niyo po yun, doon po sa Ark of the Covenant, mayroon pong cortina po na divide po sa holy place at most holy place. Yun pong
pare ay meron po siyang dalang blood na nagbi-ministry po siya doon sa mercy seat. Do you remember that? Please visit po atin pong videos about po sa sanctuary doctrine. Now, the judgment took place in this order. Meron pong order po ang judgment. One, the righteous were confirmed. Number two, the unrepentant were cut off. And number three, the record of sin was removed from the sanctuary. Yun po yung scapegoat po mga kapatid, mga kaibigan. Now, dito po, sabi po dito, the record of sin was then placed on the scapegoat. Yan, ako na po na paliwanag po sa inyo. And then, ang kasalanan po ay totally and 100% will be eradicated. So, always remember po mga kapatid, Jesus is the one who gave His life to all of us. He died for you and for me because He wanted you in the first place to live with Him through eternity. So mga kapatid, pinakita na po ng Panginoong Diyos, even in the sanctuary doctrine or in the sanctuary message, that He died for you. He is the Lamb every day na ino-offer po ng mga Israelites sapagkat wala pa pong Christ na napako sa cross. But when Christ died on the cross, the ceremony of offering lamb is gone forever because finally the Lamb of God offered His life to all of us. So listen mga kapatid, remember once again, you and I are so precious in God's sight. He even prepared a place for you and for me. He even promised na ikaw ay maninirahan with Him sa walang hanggan. Siya po actually, in fact, sa John chapter 14, ay naghanda na po ng lugar ng para po sa iyo at para sa akin. And He even promised, after 1,000 years vacation sa langit, tayo po ay muling babalik dito po sa atin pong planet Earth in which restored wonderfully and beautifully by the power of our living God. So, have hope and have faith because these prophecies are about to fulfill. Salamat po, Pastor. Sa ika-11 tanong, ano ang mabuting balita tungkol sa paghatol na ipinahayag sa gabay ng pag-aaral na ito? Pastor? Ayan, mga kapatid, ano po yung good news? Ito po ang tidings, good news mula po sa judgment na topic po natin from this lesson number 20. Number 1, God and His manner of handling the sin problem will be vindicated before the entire universe. This is the central purpose of the judgment. Always remember that, mga kapatid. Sin problem will be handled by God. Okay? Yun pong theodicy. Meron pa akong topic po dyan theodicy. The challenge about God's goodness, how God manage and control sin, paano niya po pinahayag ang kanyang pag-ibig sa kabila na ang tao po ay nagkasala. Okay? Now, all the universe, when I say all the universe, all the living creatures around the universe will vindicate. They will conclude na even now, they concluded already that Satan is murderer. He murdered the Son of God. Satan is an accuser sa atin. They even watch that, mga kapatid. Ang sabi nga po sa ibang mga theologians at mga scholars ng Bible, ang ating pong planeta ay open book sa lahat ng mga unfallen worlds. Nakita po nila, nakikita po na sa kasalukuyan ang ating pong kalagayan po sa planetang ito. Pangalawa, judgment will be decided in favor of God's people. According po yan sa Daniel chapter 7, verse 21 and 22. Do you remember that, mga kapatid? So, ang judgment daw po ay hindi po siya pangit na salita because when we heard judgment, dapat po maging ano po tayo, maging thankful po tayo, maging grateful po tayo. Why? Kasi po ang judgment will be on our favor. Yes, it will be on your favor, will be on my favor as God's people. Bakit? Katulad po nakit pong sinabi, because at the end of the day, God will judge us according when we accept Christ or not. Nakita ko po yung isang video po sa Facebook na when we will be there in heaven, meron pong, simple lang po siyang illustration, okay? May nag-submit po ng mga envelope. Yung mga envelope na punong-puno ng mga files, ng mga, tapos, yung nag-submit na siya ng envelope,
sabi dun sa nag-i-screen sa guard dun sa entrance ng pintuan. Sabi, hindi ka katatanggap-tanggap. Kasi yung ano mo, yung files mo, puro kasamaan, puro masasamang mga bagay. Tapos yung isang mga kapatid talagang hopeless siya, talagang wala siyang masasandalan. Pero meron pong lumapit sa kanya, nag-offer ng envelope at ang title po ng envelope ay Grace. Alam nyo, yung sinubmit niyang envelope doon po sa guard na nasa pintuan, hindi po ang kanyang envelope kasi alam niyang guilty siya. Ang sinubmit niya pong envelope yun pong binigay sa kanya. Tinanggap naman din niya na ang pangalan po ng envelope ay Grace at nakapasok po siya mga kapatid. Friends, judgment will be on our favor. Why? Because we accept Christ. Pangatlo, the righteous will be saved from sin for eternity. Okay? Sa Revelation chapter 22 verse 3 to 5, hindi na po muling magbabalik pa ang kasalanan. Let me read ito yung mga kapatid. Revelation chapter 22, 3 to 5. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa at ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroon at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin at makikita nila ang kaniyang mukha at ang kaniyang pangalan ay isa sa kanilang mga noo at hindi na magkakaroon pa ng gabi at sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan ni ng liwanag naman ng araw sapagkat ang liliwanagin sila ng Panginoong Diyos at sila'y maghahari magpakailan-kailanman. So the Bible told us mga kapatid sa Revelation 22 na talagang wala na po ang taint ng sin. Wala na po talaga ang kahit nga po gabi. Ibig sabihin po, the darkness, literal darkness and spiritual darkness will be gone forever. Napakaganda, no? Na, syempre, alam nyo, may tanong po nga ako dito mga kapatid sabi ko, di ba ang katao ay kailangan matulog? So kung wala na pong gabi sa langit, puyat tayo. Well, anyway, di po natin na makakaramdam ng puyat po doon. Why? Because we have the immortal body na ipagkakalaw po sa atin. We will never experience sick, death, crying, etc., etc. So, the brightness from the throne of God will be our light in that holy city, mga minamahal na mga kapatid. At ano pa, pang-apat, sin will be eradicated and will never rise on a second time. Ito nga po, binabanggit po sa Nahum 1 verse 9. I will read to you mga kapatid. Ano ang inyong kinakatha laban sa Panginoon? Siya'y gagawa ng lubos na kawakasan. Ang pagdadalamhati ay hindi titindig sa ikalawa. Wala na pong muling pagbabalik ng kasalanan. Alam nyo, mga kapatid, meron pa nagtanong sa akin. Ang tanong niya po ay ganito. Sabi niya, Pastor, may chance pa bang bumalik ang kasalanan sa langit, sa new heavens, and sa new earth? Alam nyo, dalawa ang aking pong sagot. Sabi ko, oo o hindi. Oo at hindi. Sabi ko sa kanya, oo at hindi. Sabi niya, oo. Sabi ko, oo kasi hindi naman tayo tatanggalan ng Panginoon ng free choice Nandoon pa rin sa atin po yung free will natin na gumawa. And since nandoon pa rin po yung free will natin, there's still a risk na gumawa ng kasalanan just like Satan. Wala silang kalamlang sa kasalanan pero nagrebelde siya mga kapatid. Pero ang sagot ko rin sa tanong na yan, will there be another chance na mag-exist ang kasalanan? Is no. Sabi niya, bakit no naman? Kasi ganito yon. Every one of us understood the magnitude of sin. Everyone understood how terrible, talagang sobrang sama talaga ng kasalanan. And there will be nobody in heaven na mag-aking pang gamitin niya kanyang free choice to rebel against God because everybody knows the effect of sin. In fact, the nail-printed hands of our Lord and Savior Jesus Christ will be there forever as a sign, okay? As a sign that once upon a time, okay, siya po'y napako sa cross for our sins. Pabiro ko nga pong sinabi po mga kapatid sa nagtanong sa akin, alam mo, hindi na mag-i-exist yan. Kasi ang kasalanan sa langit, sa bagong lupa. Kasi kung meron mang pipili na magrebelde ulit sa Panginoon, I will volunteer to kill that someone. Sabi niya, hindi ba masama yung papatay ka? Di ba? Bawal pumatay. Sabi ko, bakit pa siya magrebelde? Alam niya na ang resulta ng kasalanan. Tsaka sabi ko, ang Panginoon, hindi niya pinatay ang Lucifer
sa unang pagkakataon kasi magiging bayani si Lucifer at mag-serve lahat ng mga angels na may takot. But this time, nako, marami na mag-volunteer na pumatay doon sa magiging rebelde. Although, mga kapatid, hindi na po yan mag-exist. Okay? Hindi na po mag-exist ang kasalanan doon because nobody will. Nobody will rebel against God. Ito po, sunod, panglima. Everything Adam and Eve lost by sin will be restored to the redeemed. Yun pati pong binasa po kanina sa Revelation 21 verse 3 to 5. Okay? Na talagang wala na pong pagluha, wala na pong pag-iyak, muli pong ibabalik ng Panginoong Diyos ang nawala ng ating pong unang mga magulang. And what was that? The Garden of Eden. And what was that? The unconditional immortality. Yun po yung pagkakaloob po muli ng Panginoon. The next, the wicked will be turned to ashes, not tortured endlessly. Remember mga kapatid, sa tipong binasa kanina, na kasi may tanong po dito okay? Sabi po sa tipong binasa na sa Revelation chapter 20, na they will be remembered no more. Okay? Day and night daw po silang susunugin. Now, let us read Malakay chapter 4, verse 1. Ano pong binabanggit po sa Malakias chapter 4, verse 1? Dito po binabanggit, sapagkat narito ang araw na ay dumarating na nagniningas na parang purno at ang lahat ng napalalo at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na ano pat, hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. What does it mean po mga kapatid? Simple lang. Yun pong binasa po kanina, ibig sabihin po yung day and night na sila po yung susunogin, ibig sabihin po nun, they will be remembered no more. Okay? Day and night, mawawala na po sila sa existence po natin. Because in the first place, there will be no more nights doon po sa langit na bayan. So, in other words, okay, I hope you understand po mga kapatid, sa tipong binasa sa Malakias chapter 4 verse 1, yung kanila pong memory, kaya nga po sabi po dito, kahit yung kanilang ugat ni sangaman will be gone forever, yun pong effect ng fire. Hindi lang po literal bodies ang kanilang pong mawawala, kundi yung memories po ng kasalanan will be gone forever. Yung memory po ng mga masamang tao, the memory of Lucifer will be gone forever. Okay? Kaya nga po one day doon po sa new heavens and new earth, when we will be in Christ. Tapos alam niyo magtatanong nga tayo din what does it mean sa printed hands mo? Kasi yun pong memory ng sin, mawawala po yun. Pero yun pong nail printed hands ng Panginoong Diyos, hindi po yun mawawala. Okay? Next po, in the judgment, Jesus is the judge, attorney, and witness. Yan po binabanggit po sa John chapter 5 verse 22. Okay? Next po, both the Father and the Son love us. It is the devil who accuses us. Friends, have hope, have faith. Don't lose hope ever. Sapagkat mahal ka ng Panginoong Diyos. Ang akusasyon ng kaaway na patuloy binubulong sa iyo na wala ka ng karapatan sa langit, sapagkat sobra mo ng makasalanan, that is not true. Christ is opening His arms to you. His arms are wide open to accept you. Alam nyo, hindi, yes, I understand. I've been there. Na every time na ako po gumagawa ng sa tingin ko, quote and quote, masasamang kasalanan, yung talagang parang hindi kapatawad-tawad na kasalanan, I feel na sobrang layo ko na sa Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, He's just at our back. He's waiting for us mga kapatid. Huwag niyo pong isipin na sobrang layo ko na sa Panginoong Diyos, hindi na ako makakabalik sa Kanya. Friends, the Lord is just one call away, and that is prayer. Just accept His grace. Just pray for His forgiveness. Just accept His love to you. Mahal ka ng Panginoong Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. So, sabi nga po dito, Romans chapter 8 verse 1, there is no condemnation. Gusto ko pong basahin sa inyo mga kapatid sa Tagalog kasi memorize ko po ito sa English Okay? Basahin ko po sa inyo sa Tagalog. Roma 8 verse 1. Dito pong binabanggit. Ngayon nga'y wala ng anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Friends, since we are in Christ, and if you are not yet in Christ, please accept Christ. Why? Because in Christ, there is no condemnation.
There is no negative side of judgment na ikaw ay hatulan na guilty beyond reasonable doubt. Wala na po tayong maririnig na ganun pong kataga. Why? Because in Christ, there is no condemnation. Salamat po, Pastor, sa mga bagong information na aming natutunan. Ibabalik ko pong muli sa inyo ang panahon para sa huling tanong, closing remarks at panalangin. Friends, ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ, God promises to acquit you in the heavenly judgment if you invite Jesus to enter in your life and permit Him to remain in control. Ang pinakatanong po sa mga sandaling ito, since napakinggan po ninyo ang good news about this judgment, napakinggan po ninyo na ang judgment is in our favor because we accept Christ. Now, I know na ikaw at ako ay vulnerable pa rin po sa pagkakasala. Pero ang difference, na tayo po yung mga na kay Kristo na nagkakasala, we feel the burden and heaviness of sin. Hindi na po tayo katulad ng dati na pag nagkasala ay okay lang, that's normal day, business as usual. But now, since we are in Christ, friends, I understand and I believe na feel po natin na hindi natutuwa ang Panginoong Jesus every time tayo po nagkakasala. So my question this moment is this: will you invite Him, Jesus, to enter your life today? I hope and I pray every now and then atin pong patutuloyin si Kristo sa atin po mga buhay. And if that is your prayer, let me pray for you. Our Father in heaven, Lord, maraming salamat sa isang pagkakataon na pinagkaloob sa amin. Lord, thank you about the message of judgment. The judgment is on our favor because, Lord, we are in Christ, and in Christ, there is no condemnation. Lord, thank you sapagkat pinaunawa niyo po sa amin that in Him, there is eternal life. In Him, there is grace. In Him, there is salvation. In Him, there is eternity na makakasama namin ang aming Panginoong Diyos walang hanggan. Lord, help us not to sell cheap of our salvation. Lord, help us na maging easy-easy lang kami sa aming pong pananampalataya. Lord, tulungan niyo po kami na every now and then, we will take seriously and every step of our way na maglilingkod sa inyo no matter what. And help us, Lord, to ask forgiveness every time na we fall short of your glory once more. Tulungan niyo po kami, convict niyo po kami, Lord, with your Holy Spirit to come to Him once again and ask forgiveness. Thank you, Lord. I pray na inyo pong dinggin namin mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat pong muli sa inyong pagsama sa aming programa. Salamat din po sa mga nakapag-subscribe na. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, paki-subscribe at share nyo po ang ating mga videos. Malaking tulong po ito sa ministry na ating ginagawa. Para mas mabilis nating marating ang mga taong gustong makilala ang Panginoon at magkaroon ng mas malapit na relasyon sa Kanya. At kung meron po kayong mga tanong at gusto nyo rin pong mag-share ng inyong mga experience, maaari po kayong mag-comment sa comment section. Ganun din po, kung kayo ay may pre-request, paki-comment nyo po para maisama po namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine, reminding you that God loves you. Bye-bye!